Diyos. Amen. Romans chapter 12. Romans chapter 12. Amen. Hallelujah. Basic preaching po muna tayo. Tulungan tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Meron pong isang kwento ng magsasaka ang frustrated na sa kanyang pagsasaka dahil ang kanyang mga pananim tulad ng beans at patatas ay hindi bumubuti. Kaya dala ng pagkabigo, sumigaw siya sa Diyos na may kasamang pag-iyak. Ang sabi niya, Panginoon, kung meron kang plano sa buhay ko, pakiusap, bigyan mo ako ng sign kung ano yon at susunod ako. At pagtingin ng magsasaka sa himpapawid, nakita niya ang mga ulap na gumagalaw. Wow! Nagdikit-dikit at parang may binubuong letra. At meron ngang nabuong dalawang letra. Ang dalawang letra ay P at C. PC. Napaisip yung magsasaka at parang nagkaroon ng bumbilya ng umilaw sa kanyang isipan. Ting! Sabi niya, PC. Preach Christ! PC, preach Christ! Amen? Yung PC daw na nakita niya sa ulap, ang ibig sabihin ay preach Christ, ipangaral si Kristo. Amen? Kaya dali-dali siyang kumilos at kinabukasan, pumunta siya sa simbahan na dinadaluhan niya at nagkataon namang nangangailangan yung simbahan ng mga ngaral. Sabi niya sa kongregasyon na, nandito na ako. Ako ay available. Tinawag ako para mangaral. Nagulat yung mga tao doon sa simbahan dahil kilala nila na siya ay magsasaka sa kanilang lugar. Pero dahil sa pagpupumilit ng magsasaka ay pinayagan siyang mangaral. Kaya lang, sa kasamaang palad, hindi maganda ang kanyang pangangaral. It was a terrible preaching. Ang haba na, nakakaantok pa. Parang si Pastor Tim pag nangaral. Pagtapos ng service, nag-usap-usap ang kongregasyon na wag na nilang pangaralin ulit yung magsasaka at palitan na siya kaagad. Wag na siya. Amen. Hindi ko naintindihan yung kanyang pangangaral. Dala ng curiosity, nagtanong yung mga elders sa church doon sa magsasaka. Paano mo ba nasabi na ikaw ay tinawag na mangaral? Sumagot yung magsasaka, ganito yan, kahapon, humingi ako ng sign sa Panginoon kung ano ang plano niya sa buhay ko at pagtingin ko sa himpapawid, may nabuong dalawang letra, PC. At alam ko, amen, ang ibig sabihin nun ay preach Christ. PC, preach Christ. Nag-isip-isip yung mga elders at sumagot yung isa sa elder ng church. Sabi niya, kapatid, palagay ko, mali ang pagkaunawa mo doon sa PC. Hindi yun preach Christ. Yun ay plant corn. Amen. Parang sinasabi ng elder, hindi ka tinawag mangaral. Tinawag kang magtanim ng mais. Hindi yung preach Christ. Plant corn yun, plant corn. Kaya magtanim ka na lang ulit. Amen. Hallelujah. Ngayong gabi, mga kapatid, kung bakit ko po naikwento yun, naitanong mo na rin ba sa Panginoon kung ano ang kalooban o plano niya para sa'yo? Ang buhay ay punong-puno ng pagpapasya. At syempre, gusto natin na ang pagpapasya na gagawin natin ay maging tama at mabuti. Can you say amen? At para maging tama at mabuti ang pagpapasya na gagawin natin, kailangan ang ating decision ay nakaayon at nakapaloob sa kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. May nakausap na ako dito na siya ay humingi ng sign sa Panginoon kung yung pinaplano ba nilang gawin ay kalooban ng Panginoon. At nung siya ay dumalo ng linggo, ito ay February pa nangyari, yung kanyang sign na hiningi ay binigay nga ng Panginoon. Amen? Ang kanyang sign na hinihingi ay kung magpapakasal ba sila. Amen?
humingi siya ng sign sa Panginoon, pero mga kapatid, alam nating lahat na ang pagpapakasal, pag-aasawa ay kalooban ng ating Panginoon. Amen. Pero nais ko po nga sabihin sa bawat isa ngayong gabi na hindi palaging sign ang kailangan natin para malaman ang kalooban ng Panginoon. Dahil tulad doon sa introduction ay pwede tayong magkamali ng pagkakaintindi. Ngayong gabi, nawa ay makatulong ang simpleng pangangaral po na ito tungkol sa pag-alam ng kalooban ng Diyos. Let's go back sa basic preaching. Ngayong gabi, basahin po natin ang ating main text, Romans chapter 12, verses 1 to 2. Ang sabi ganito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayo na sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganapang na kalooban ng Diyos. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat ngayong gabi. Dinako mong bawat isa. Sa gawain ito, Panginoon, huwag po kaming biguin na mangusap ka, O Diyos, sa simpleng pangangaral na ito, ang malaya at masaganang pagkilos ng banal na Espiritu. Personal kang mangusap sa puso ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming maunawaan, malaman, Panginoon, at aming piliin, sundin kung ano ang kalooban mo para sa aming buhay. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Mangaral po ako, knowing God's will. Knowing God's will. Amen. Pag-alam sa kalooban ng Diyos. Una po natin pag-usapan the truths about God's will, ang mga katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos. Kapag sinabi pong will, kalooban, gusto, nais, hangad. Amen? Kasing kahulugan nito ang layunin at plano. Kaya yung God's will, God's purpose, at God's plan ay halos magkakapareho. Ang ibig sabihin o iisa ang pinupunto. Ang unang katotohanan, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos ay God has a will or a plan to every person. Amen? Merong kalooban o merong plano ang Diyos para sa bawat tao. Amen po ba? Merong plano ang Diyos sa iyo, merong plano ang Diyos sa iyo, merong plano ang Diyos sa iyo, merong kalooban ng Diyos para sa bawat tao. At yung kalooban o plano ng Diyos para sa bawat isa, ikalawang katotohanan ay mabuti, kalugod-lugod at ganap. Good, pleasing, and perfect. Yun po yung sinabi sa ating main text. Romans chapter 12 verse 2 sa bandang dulo. Amen. Hallelujah. Kunin natin sa NIV version. Sa English. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Tignan nyo mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, good, pleasing, and perfect will. Mabuti, kaaya-aya o kalugod-lugod at ganap na kalooban. Ibig sabihin mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay ikabubuti at ikalulugod o ikasasaya natin. Amen. Hindi ko po makalimutan nung ako ay disciple pa sa Mandaluyong at hanggang ngayon, yun pa rin po ang isa sa pinangahawakan ko na katotohanan sa buhay, laging nasasambit sa amin yung kataga na there is nothing good outside the will of God. There is nothing good outside the will of God. Walang mabuti labas sa kalooban ng Diyos. Kapag yan ay hindi kalooban ng Diyos, malaki ang posibilidad na hindi ka mapabuti. Amen? Isang patunay na, amen, na kinuha ko pong halimbawa, isang patunay ng hindi kalooban ng Diyos at hindi mabuti ang nangyayari, amen, kapag umalis o lumabas tayo sa kalooban ng Diyos, yung kwento ng alibughang anak. Sino po sa inyo ang pamilyar sa kwento ng alibughang anak? Ang isa sa pangunahing aral na pinaparating sa atin ng alibughang anak ay pagtalikod o backsliding. Yung bunsong anak ay umalis at nagpakalayo-layo sa kanyang tatay sa kanilang bahay. Yung tatay doon, mga kapatid, ay larawan ng Diyos. Yung bahay doon ay larawan ng church. At yung bunsong anak ay larawan ng isang backslider.
Nang umalis yung bunsong anak, nang talikuran niya ang kanyang tatay at ang kanilang bahay, anong nangyari doon sa bunsong anak? Mababasa po natin sa Luke chapter 15, verses 13 hanggang 16. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon ay winaldas niya ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Amen. Hallelujah. Isa sa mga nakita ko dito mga kapatid, sa oras pala na tumalikod ka sa ating Panginoon, aaksayahin mo ang iyong buhay sa walang kwentang pamumuhay. Amen. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Amen. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon at ipinadala siyang magpakain ng mga baboy sa kanyang bukid. Sa tindi ng kanyang gutom, halos gusto na niyang kainin kahit ang pagkain ng mga baboy. Dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Naghirap yung bunsong anak. Nagkandaloko-loko yung kanyang buhay. Mayaman ang kanyang tatay, mula sa pagiging tagapagmana ay naging tagapag-alaga siya ng baboy. Ang pag-aalaga po ng baboy sa kultura ng mga Hudyo ay mababang katayuan sa buhay. Dahil ang baboy po ay itinuturing nilang maruming hayop sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Kaya kapag ikay nag-alaga ng baboy, amen, parang, hindi pala parang, ang baba ng tingin nila sa'yo. Ay, hindi katulad sa atin, di ba? Amen. Kapag ikay may baboy, pwedeng mayaman ka. Pero sa kanila, tagapag-alaga ng baboy. Kadiri, yang ka na lang ngayon. Hallelujah. Ito ay patunay mga kapatid na ang pagtalikod sa Diyos ay hindi kalooban ng Diyos. At hindi mabuti o hindi mapapabuti kapag hindi kalooban ng Diyos. Kaya ganun kahalaga mga kapatid na malaman, maunawaan, piliin at gawin natin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil doon tayo siguradong mapapabuti sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ikatlo, God's will is not always a straight line. Amen. God's will is not always a straight line. Ibig sabihin po nito mga kapatid, hindi palaging madali na mangyayari sa atin ang kalooban ng Diyos. Tulad po na nangyari sa buhay ni Joseph the Dreamer. Amen? Sinabi ng Diyos ang kalooban o plano niya para kay Joseph, magiging mas mataas siya sa kanyang mga kapatid. Yuyuko sa kanya ang kanyang mga kapatid. Pero alam po natin na hindi agad nangyari. Tama po ba? Hindi naging straight line ang kalooban ng Diyos kay Joseph. Hindi po naging madali ang mga nangyari o hindi po naging madali na mangyari ang kalooban ng Diyos kay Joseph. Amen. Alam po natin ang kwento, pinagtangkaan pa siyang patayin ng kanyang mga kapatid na nauwi na lang sa pagbebenta sa kanya sa ibang lugar. Pagdating sa Ehipto, siya ay naging katulong na pinagbintangan pa sa gawaing hindi naman niya ginawa. Kaya siya ay kinulong at doon sa kulungan, meron siyang tinulungan, pero nung nakalaya na yung kanyang tinulungan, ay nakalimutan na si Joseph. Pero alam po natin ang kwento mga kapatid, kahit hindi straight line ang kalooban ng Diyos kay Joseph, pero kung yun ay kalooban ng Diyos at nagtiwala si Joseph sa Diyos, nangyari pa rin kay Joseph ang kalooban ng Diyos. Hindi straight line, bako-bako, pero kung yun ay kalooban ng Diyos. Kaya ngayong gabi mga kapatid, amen, pwedeng ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, pero pwedeng hindi rin magandang nangyayari. Because God's will is not always a straight line. Pero kapag pinangahawakan mo, kapag pinaninindigan mo, kapag sinusunod mo, tinutupad mo, nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon na yan ang kalooban ng Panginoon, pagdating sa dulo, mga kapatid, mapapatunayan mo, ito nga ay kalooban ng ating Panginoon. Amen. Kagaya ni Joseph, nasabi na lang niya, Genesis 50 verse 20, binalak nga ninyong gawan ako ng masama, hindi straight line. Ang dami pa niyang dinaanan. Ngunit binalak naman ng Diyos na magdulot ito ng mabuti. Praise God. You meant it for evil, but God meant it for good. Because God's will is good, pleasing, and perfect. Amen. Upang mailigtas ang maraming buhay na siyang nangyayari ngayon. Ito po ay patunay na ang kalooban ng Diyos ay totoong mabuti. O hindi straight line, pero mabuti, ikabubuti natin. Kaya kahit gaano kasama ang mga nangyayari, pero kung talagang alam mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka basta-basta susuko sa bagay na yan. Amen po ba?
kundi pangahawakan mo ang kalooban ng Diyos na yan ay mangyayari din na sa'yo. Ikaapat, mga kapatid, ito po yung challenging. Pwedeng malaman natin ng eksakto ang kalooban o plano ng Diyos para sa atin, pero sa maraming pagkakataon ay hindi natin eksaktong malalaman ang kalooban ng Diyos. Ulitin ko, pwedeng malaman natin exactly kalooban, plano ng Diyos para sa atin, pero sa maraming pagkakataon, nakaka-confuse, nakakalito, kung yun ba ay kalooban ng Diyos. Amen po ba? Magbibigay po ako ng halimbawa mula sa Bible, si Noah, siya ay kinausap ng Diyos na gumawa ng malaking sasakyang pandagat. Genesis 6:13-14. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng kaharasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy ng gopher. Gumawa ka ng mga silida sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. So, dito mga kapatid, pinahayag ng Diyos ng malinaw kung anong kalooban niya para kay Noe. Sa panahon natin mga kapatid, ito'y nangyayari pa rin. Pwedeng ang kalooban ng Diyos ay sabihin sa iyo directly. Exactly. Paano, pastor? Ito po ay nangyayari sa pamamagitan. Hello? Sa pamamagitan ng mga evangelist, pastors, na nagbibigay ng words. Amen? Na inspired ng banal na espiritu. Amen? Yung anak ni Pastor Yeli ng Iloilo Church, si Pastor Ken, magbibigay lang po ako ng halimbawa. Pastor, meron bang ganon yung katulad ng ginagawa sa Bible ng Diyos? Sinasabi niya directly, exactly sa isang tao kung anong kalooban niya. Noah, gumawa ka ng malaking sasakyang pandagat. Yun ang kalooban ko, sinabi niya. Exactly, directly kay Noah. Sa panahon natin, mga kapatid, yes, nangyayari pa rin. Yung anak ni Pastor Yeli ng Iloilo Church, si Pastor Ken, kaibigan ko pong pastor yon, nagkakwentuhan kami, conference nila sa Iloilo, yung bisita nilang mangangaral sa conference ay nagbigay ng words mismo sa kanya. Habang altar call, amen. Nakakita na ba kayo ng ganon, mga kapatid? Yung biglang magbibigay ng words? You, brother, ganon. Blah, 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 blah. You, sister, this is what yung nangyayari sa iyo ngayon. Amen? Ang sabi nung bisita doon sa Iloilo Conference kay Pastor Kane, hindi lang siya gagamitin ng Diyos dito sa Pilipinas, kundi pati rin sa ibang bansa. So nalaman niya exactly na hindi lang siya magpapastor dito sa Pilipinas, kundi siya ay gagamitin din ng Diyos abroad. Siya ay magiging missionary. Amen po ba? Amen. Actually, mga kapatid, hindi ko dapat sasabihin, pero ewan ko kung naalala pa ni Rolin, bagong kasal pa lang kami ni Rolin, nagkaroon ng bisita sa Mandaluyong Church, altar call. Amen. Bagong kasal pa lang kami, hindi pa ako nagpapastor. Yung bisitang mangangaral sa Mandaluyong, galing ata siyang Guam. Amen. Pagtayo namin, tinuro niya ako, at hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Sabi niya, brother, may mga taong naghihintay sa'yo sa isang lugar na umiiyak. At kailangan nilang mapakinggan ang salita ng Diyos. That was 2018. And right now, I am here in front of you by the grace of God. Directly. Wala akong plano magpastor. Biruin mo, 3 years pa nga lumipas. Lagi ako inaawitan ni Pastor Boyet. Kamusta, team? Mabuti naman po. Pero hindi na nawala sa isipan ko yung sinabi sa akin, directly. Sinabi, anong ibig sabihin yon? Yun ang kalooban ng Diyos na gusto niyang, na maaring gusto niyang gawin sa akin. Amen po ba? Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Sinabi yun. That was, ayun ko, naalala ni Rolin, nagulat ako. Sabi ko, sa dinami-dami ng tao, ako pa talaga. Sabi niya, merong mga taong umiiyak sa isang lugar. Naghihintay sila. Kailangan nilang mapakinggan ang salita ng Diyos.
Amen. Alam niyo, ang problema lang mga kapatid, matigas lang ang ulo natin. Kasi pagtapos ko marinig yun, hindi agad ako nagpasya. Ayoko nga. 3 years, 2018, 2021 pa ako humakbang. Pero 2019 pa lang, nagpaparamdam na si Pastor Boyet, Tim, ano sa tingin mo? What's your plan? Pero salamat sa ating Panginoon, hallelujah, talaga napakabuti ng Panginoon, hindi pa ako huli. Praise God. Hallelujah. Nakikita kong ginagawa ng Panginoon dito sa Pateros Church. At salamat dito ako dinala ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa kabilang banda mga kapatid, hindi sasabihin ng Diyos eksakto ang kanyang kalooban sa atin, tulad na nangyari kay Abraham. Genesis 12:1, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka, amen, sa lupaing ituturo ko sa iyo. Sinabi lang ng Diyos kay Abraham, pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo, pero hindi eksaktong sinabi kung saang lugar yon. Nang hirap nito, pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo, saan? Basta. Ikaw ba susunod ka? Pero kahit hindi eksaktong alam ni Abraham ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay nananatiling mabuti pa rin. At ito ang challenging mga kapatid, gusto nating malaman ang kalooban ng Diyos. Tama ba? Sino dito gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos? Yung will ni Lord, kalooban ng Diyos, para sa iyong buhay, para sa ating buhay. Bakit gusto nating malaman? Dahil mabuti nga at ikabubuti natin ang kalooban ng Diyos. Pero yun nga lang, hindi sa lahat ng panahon ay direktang sasabihin sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban. Katulad na lang halimbawa, amen? Anong trabaho o negosyong papasukin mo? Ang Diyos ba magsasalita? Joseph, ang iyong trabaho na papasukan ay sa number. Wala namang ganun. Tama po ba? Amen. Anong course ang kukunin sa college? Clyde, mag-astronaut ka. Sinong aasawahin? Praise God. Lalo ng pag-asawa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dapat ipag-pray. Dapat ipag-pray. Because marriage is lifetime. Lifetime kayong magmamahalan o lifetime kayong magbubugbugan. That's true. That's true. Amen? Saang lugar maninirahan. Kaya dito papasok na ang tao ay manghihingi ng sign sa Panginoon. Di ba? Lord, give me sign. Pero alam nyo mga kapatid, gaya ng sabi ko kanina, hindi palaging sign ang kailangan para malaman ang kalooban ng Diyos. At hindi na rin natin kailangan maghintay pa na kausapin tayo ng evangelist. Pastor, mag-invite ka nga. Monthly? Wow, dami pera. Amen na ba? Kung milyonaryo lang ang Pateros Church, monthly talaga. Amen, mag-i-invite ako. Why not? Amen, biruin mo, walang stress. Di ako gagawa ng pangaral. Sila na lang mangaral dito. Amen po ba? Hindi na po natin kailangan maghintay pa na kausapin tayo ng evangelist para sabihin sa atin kung anong kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Ngayong gabi mga kapatid, para malaman natin ang kalooban ng Diyos, itong kailangan gawin. Are you ready? Italaga, ihandog mo ang iyong buhay sa Diyos. Nung ako'y kausapin, nung evangelist, mga kapatid, ako po'y kasalukuyang active sa ministry, naglilingkod sa Panginoon sa Mandaluyong Church. Nakahandog, nakatalaga yung aking buhay sa ating Panginoon. Ito po ang pangalawa nating pag-usapan. Pangalawa, offer yourself to God. Offer yourself to God para malaman mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Offer yourself to God. Ito po yung sinabi sa ating main text, Romans chapter 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Para malaman po natin ang kalooban ng Diyos, kailangang ihandog natin ang ating sarili sa Kanya. Ang ibig sabihin po nito ay susunod at maglilingkod tayo sa Panginoon. Sino dito gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos? Kailangan mong sumunod, maglingkod sa Panginoon.
offer your bodies as a living sacrifice. This involves commitment and sacrifice. Yun po ang dahilan bakit hindi sinabi kaagad ng Diyos o hindi sinabi ng Diyos ng isahan ang kalooban niya para kay Abraham, kundi step by step. Una muna, pinaalis siya ng Diyos sa kanyang lugar na tinitirhan at habang sumusunod at nagtatalaga ng buhay si Abraham, doon sinasabi ng Diyos kung ano pa ang kalooban niya para kay Abraham. Kumbaga mga kapatid, habang naglilingkod si Abraham sa Diyos, doon nabubuksan ang panibagong kabanata sa buhay ni Abraham na kalooban ng Diyos. Naunawaan niyo po ba? Step by step, habang nagtatalaga ng buhay, habang sumusunod si Abraham, habang naglilingkod si Abraham sa Diyos, para bang may nabubuksang na kabanata sa buhay ni Abraham at yung kabanata na yun, yun ang kalooban ng Diyos para kay Abraham. Amen? Ganito po yan mga kapatid. Kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, di sundan mo ang Diyos. Gusto mo eh. Tama po ba? Just simple as that. Gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, di hanapin mo ang Diyos. Sino nga hanapin mo? Kalooban ng Diyos ang gusto mong malaman. Andiyan pa po ba kayo? Kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, di habulin mo ang Diyos. Paborito nating talata yung Jeremiah 29 verse 11. Tama po ba? Ano yung Jeremiah 29:11? Amen? Pinlash na pala ni Brother Joseph. Amen? Sapagkat nalalaman ko ang mga planong inilaan ko para sa inyo. Ito po yung about God's plan. May plano ang Panginoon sa bawat isa. At yung plano ng Panginoon sa bawat isa ay mabuti. Amen? Mga plano para sa ikabubuti ninyo, praise God, at hindi sa ikasasama ninyo. At mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. So may plano o kalooban ng Panginoon para sa atin at mabuti ang plano ng Panginoon. Pero ang kasunod na tanong, mga kapatid, ano yung plano? Yung exact, yung specific plan, ano? Ano yung kalooban ng ating Panginoon? Para malaman po natin mga kapatid, ituloy natin ang pagbasa. Ito po yung context. Amen. Kasi humihinto na tayo sa talatang 11, pero may talatang 12 at 13 pa. Amen. Basahin po natin. Kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin. At diringgin ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Listen. Isa sa mga kailangan gawin para malaman ang kalooban ng Panginoon, ihandog mo ang iyong sarili sa pananalangin sa Panginoon. Tignan niyo ang sabi, tatawag at mananalangin kayo sa akin. Bakit tatawag at mananalangin sa Panginoon? Kasi may plano o kalooban ng Panginoon para sa atin. Yun nga lang, hindi natin palaging alam at eksaktong alam ang plano at kalooban ng Diyos. Tama po ba? May plano ang Panginoon sa akin pero I don't know exactly. Yung specific, yung particular. Amen? Kaya ang dapat gawin, tatawag ka sa Panginoon. Mananalangin tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya lang, alam niyo mga kapatid, marami sa inyo ang hindi gustong malaman ng kalooban ng Panginoon. Bakit, Pastor? Dahil iilan lang ang nananalangin dito sa church. Tumahimik ka daw. Gusto mong malaman ang kalooban ng Panginoon, but you don't pray, you will know. You will not know the will of God. May plano ang Panginoon, pero pagdating ng verse 12, sabi niya, lalapit kayo sa akin. May plano ko sa inyo, pero para malaman ninyo, para sabihin ko sa inyo, come to me. Pray. Speak to me. Let's communicate. Let's talk. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya pag tumitingin ako, walang nananalangin. Walang gustong makaalam sa kalooban ng Diyos. Amen. Tignan niyo po mga kapatid ang pattern na may plano o kalooban ng Diyos sa atin at yun ay mabuti, pero sa maraming pagkakataon na hindi natin yun alam, kaya ang dapat gawin, lumapit manalangin sa Panginoon. Nakuha niyo po yung pattern? May plano, kalooban ng Panginoon, hindi ko alam. Anong gagawin? Sabi ng Bible, pray. Pray. Pray.
pray. Sabi mo, gusto mo ang kalooban ng Panginoon. Good, pleasing, and perfect will. Pero isa sa mga hinihingi ng requirement ng Panginoon para sabihin niya sa'yo, para ipaalam niya sa'yo, you need to pray. Can you say amen? Kapag hindi ka nananalangin, ibig sabihin, hindi ka interesado sa kalooban ng Diyos. O hindi ka interesado na malaman ang kalooban ng Diyos. But tonight, mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, kailangan mo ang kalooban ng Panginoon. Kailangan mong malaman ang kalooban ng Panginoon. Amen. Bakit? Because there is nothing good outside the will of God. Walang mabuti kapag ikay labas sa kalooban ng Panginoon. Kumbaga merong isang circle, nandun sa loob ang kalooban ng Panginoon. Kailangan nananatili ka doon sa loob para mapabuti ang iyong buhay. Kapag lumabas ka doon sa bilog, pwedeng mapasama, mapahamak ang iyong buhay. Dahil doon sa labas ng bilog, hindi na yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen? Kaya mga kapatid, kung hindi ka nananalangin, pakinggan mo ito, malaki ang posibilidad na hindi maging tama at mabuti ang desisyon na gagawin mo. When you don't pray, nagtitiwala ka na sa iyong sarili. Hindi, alam ko na ito. Hindi, kaya ko na ito. Hindi, pamilyar na ako dito. Hindi, kabisado ko na ito. Amen? Pero ang totoo, nanguhula lang tayo, palagay lang natin, tingin lang natin, pakiramdam lang natin. At kung hindi yan kalooban ng Panginoon, hindi yan mabuti. At kapag hindi yan mabuti, sakit yan ng ulo at puso mo. Tama po ba? Because there is nothing good outside the will of God. Kaya ang tamang gawin, mga kapatid, ay manalangin. If you really want to know God's will, then pray. Sabi ko, if you really want to know God's will, then pray. Amen. At ito po ang encouragement sa bawat isa. Ngayong gabi, anong sabi? Kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, diringgin tayo ng Panginoon. Yun yung encouragement doon. Hindi lang sinabi niyang manalangin ka. At depende kung sasagot ako. Hindi. Sinabi na, manalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Amen. Kung lalapit tayo sa Panginoon ng buong puso, tutulungan tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon na malaman at maunawaan ang kalooban niya para sa ating buhay. Amen po ba? Kaya mga kapatid, alam nyo, kapag tayo ay nananalangin, amen, listen, hindi lang tayo nagpapasalamat sa Panginoon, bagamat kasama yon. Hindi lang tayo humihingi ng mga pangangailangan natin sa Panginoon, bagamat kasama yon. Kundi, ang isa sa dapat nating ginagawa sa panalangin ay humingi tayo ng karunungan at gabay. Wisdom and guidance. Nakuha mo po ba? Wisdom and guidance. Amen. Dahil yun ang totoo, mga kapatid. Kailangan na kailangan natin ang karunungan at gabay ng Panginoon. Yes. Baka hindi mo pa alam. Amen. Pero ngayong gabi, alam mo na kailangan mo ng karunungan at gabay ng ating Panginoon. Amen po ba? Life is filled with decisions. Ang buhay ay punong-puno ng mga pagpapasya. Pagpili. Amen. Ano bang pipiliin ko dito? Lord, ano bang kalooban mo? At sa maraming pagkakataon, tama ba? Ang hirap mamili. Ang hirap mag-decide. Amen. Kasi ang gusto natin, mga kapatid, kaya tayo nahirapan, syempre ang gusto natin, tama na yung pipiliin natin. Mabuti na yung mangyayari sa atin. Kaya yun ang dahilan, mga kapatid, bakit kailangan nating lumapit sa Panginoon. Bakit tayo lalapit sa Panginoon? Dahil siya ang nakakaalam ng lahat. Ikaw, hindi mo alam ang lahat. Amen po ba? Pero ang Panginoon, He knows everything. As in everything. Kaya alam nyo, mga kapatid, kapag lumapit ka sa Panginoon, kayang-kaya kanyang gabayan at patnubayan sa mga decisions na gagawin mo sa iyong buhay. Amen po ba? Amen? Hallelujah! Kaya ang sabi sa ibang salin pa sa Tagalog sa verse 13, Jeremiah 29:13, hanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Mga kapatid, sa panalangin, listen, may mga pagkakataon na hindi palaging sasagot kaagad ang Panginoon. Tama ba? Sino sa inyo dito, lahat ng panalangin mo, amen, automatic sumasagot ka agad ang Panginoon. I-share mo naman sa akin yung sikreto. Amen? Hallelujah. Kaya may mga oras, mga kapatid, na hahanapin mo ang Panginoon sa panalangin. Ulitin ko may mga oras na hahanapin mo ang Panginoon sa panalangin.
Yung para bang nagtatago ang Panginoon at kailangan mong mag-effort para mahanap siya. Kaya dito papasok yung araw-araw na pananalangin. Yun ang dahilan bakit tayo araw-araw may pananalangin dito sa church. Amen po ba? Araw-araw nag-e-effort ka para hanapin ang Panginoon sa panalangin, para hanapin ang karunungan at gabay ng Panginoon sa decision na gagawin mo, at para hanapin ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Lord, what's your will in my life? I want to know. Diyan ako mapapabuti. Diyan magiging maayos ang takbo ng aking buhay. What's your will? Sabihin mo sa akin, tell me, Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa iyong panalangin, pwede mong sabihin ito, Psalms 25 verse 4, ituro niyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamumuhay. Sino dito gusto magkaroon ng tamang pamumuhay? Manalangin ka. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, teach me. Turo mo sa akin ang tamang pamumuhay. Kasi tayo mga kapatid, tayo mga tao, likas sa atin, di ba? Tayo makasalanan. Kalimitan yung mga ginagawa natin, hindi tamang pamumuhay. Ang Panginoon ang totoong nakakaalam ng tamang pamumuhay. Kaya humingi ka sa Panginoon, Lord, turuan mo ako ng tamang pamumuhay. Ang tuwid na daan na dapat kong lakaran. Ang sabi sa ibang salin ng Tagalog, ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban. Pwede pala yun. Lord, ituro mo sa akin ang iyong kalooban. Di ba yun ang gusto natin? Lord, ituro mo sa akin. At ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Amen. At alam nyo, ang magandang balita ngayong gabi, mga kapatid, amen, hallelujah, ipinapaalam ng Panginoon ang kanyang kalooban para sa bawat isa na masiding naghahanap sa kanya. Amen. Bakit niya ipapaalam sa'yo? Simple ang sagot, dahil gusto niyang mapabuti ka. Dahil gusto niyang mapabuti ka. Amen? Kaya kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, mas gusto ng Diyos na malaman mo. Nakalagay ba yun dyan? Amen? God wants you to know His will more than you want to know it. Sino dito gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos? Gusto ko makita ang kamay. Pero alam nyo ba mga kapatid, mas gusto ng Diyos na malaman mo ang kanyang kalooban. Kung gusto mo, mas gusto ng Diyos. Amen po ba? Kaya lang may kasunod na sinabi. Ano yun, Brother Joseph? But you need to seek God wholeheartedly. Kailangan mong hanapin ang Diyos ng buong puso. Ang tanong, ay hinahanap mo ba siya ng buong puso? Amen? So ito pong una mga kapatid. Ikalawa, kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, ihandog mo ang iyong sarili sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Ulitin ko, kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, ihandog mo, offer yourself, amen, sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos ay matatagpuan po natin lahat sa aklat na ito. Amen? Isasabihin ako, God's Word is God's will. God's Word is God's will. Ang salita ng Diyos ay kalooban ng Diyos. Amin po ba? Kaya hindi na natin kailangan humingi ng sign. Lord, give me sign para malaman ang kalooban ng Diyos. Hindi na mga kapatid, umaten ka lang palagi at seryosong makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Malalaman mo na ang kalooban ng Diyos. Hindi yung lagi ka, Lord, give me sign. Lord, mag-aasawa ba ako? Give me sign. Ano bang sabi ng Bible? Hindi mabuti sa tao na nag-iisa. Amen po ba? Kailangan pa bang hingyan ng sign yun? Andyan pa po ba kayo? Pastor, mag-imbita ka ng pastor, evangelist. Malay mo kung na ako na ang kausapin. Hindi mga kapatid, umaten ka lang palagi, amen, at seryosong makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, malalaman mo na ang kalooban ng Diyos. Amen. Kasi ang sign na hinihingi natin mga kapatid, paminsan ang hirap intindihan at hindi accurate. Tama ba? Tapos nagkakamali pa, tulad sa introduction kanina, yung nakitang sign na magsasaka sa ulap, PC, preach Christ daw. Pero yung pala, yun ay plant corn. Ang dami naman kasing ibig sabihin ng PC. Amen po ba?
Pero alam nyo mga kapatid, ang maganda sa Bible, hindi na natin kailangan manghula. Nakasulat na, nakalagay na ng malinaw ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? At ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi nagkakamali. Sabi ko, ang salita ng Diyos hindi nagkakamali. Tayo ang nagkakamali, pero hindi ang Diyos. At dahil ito'y kanyang salita, di malamang hindi rin ito nagkakamali. Amen po ba? Amen? At isa pa mga kapatid, yung sign na hinihingi kasi natin sa maraming oras, pumapabor sa atin. Yun yung sign kasi na gusto natin. Pero hindi gusto ng Diyos. Amen? Halimbawa mga kapatid, amen, ganito. Lord, humihingi ako ng sign. Kung malakas ang ulan mamaya, hindi ako dadalo sa church. Sino sa inyo humingi na ng ganong sign? Oh, di ba? Sa inyo, humingi ka ng sign, Lord, kung malakas ang ulan mamaya, hindi ako dadalo sa church. Give me sign. Eh, umulan nga. Oh, tignan mo, umulan. Hindi ako dadalo, sign. Pero ang tanong mga kapatid, yung pag-ulan ba ay sign talaga ng Panginoon para hindi ka dumalo? Andyan pa po ba kayo? Mga kapatid, natural, may bagyo, kaya umuulan. Kasi hingi pa ng sign, pag umulan mamaya, hindi ako dadalo. May bagyo eh. Amen po ba? Andyan pa po ba kayo? Amen? Pero ibig bang sabihin, no, na kapag umuulan na hindi nadadalo sa church, kaya dito po papasok ang salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa Bible? Amen po ba? Hebrews 10:25, huwag natin kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit ng araw ng Panginoon. Amen? May sinabi ba dyan na huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, maliban na lang kung malakas ang ulan? May sinabi po ba dyan? Wala naman eh. Nandyan pa po ba kayo? Ang sinabi ay, huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon regardless kung anong panahon. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya umulan o umaraw, tuloy ang gawain ng Panginoon. May church service pa rin. Amen po ba? Amen. Last year ata yun, may bagyo at napakalakas ng ulan sa Lucena. Sa lakas ng ulan, nag-brown out. Sakto namang may gawain, midweek service ata nila yon. Amen? So walang kuryente, walang speaker, walang mikropono, walang ilaw. Pero tinuloy pa rin nila ang gawain. Pinakita kasi ata sa akin ni Rolin yung post ni Day, yung bunsong anak ni Pastor Ernie na, grabe, nagtitipon sila. Medyo madilim yung church. Mabuti na lang ay dahil naipagawa na nila, malaki po yung church po natin sa Lucena. Amen? Dahil naipagawa nila yung church, yung meron silang nabiling emergency light, yung kapag nagba-brownout, kusang bumubukas, tama po ba, emergency light may tawag doon? Yun yung kanila nagsilbing ilaw, yung minsan yung mga nakakabit sa yung ganito lang kaliit, tapos parang may dalawang ilaw na nakaganon. Yun yung kanila nagsilbing ilaw at yung kanila naging mic at speaker, yung kanilang ginagamit sa paghayo. Amen. Pero mga kapatid, hindi naging hadlang ang bagyo at brownout para hindi nila ituloy ang gawain ng Panginoon. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon eh. Hindi, may gawain ngayon, tuloy natin, may midweek service. Alam nyo, nakakamangha mga kapatid, lalo na sa probinsya. Amen, kahit gano'n ang panahon, ang dami pa rin umatin. Kaya no wonder eh. Amen, kaya sabi ko, kaya talaga pinagpapala ang Lucena Church. Amen? Hallelujah. Yun ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Isa pang halimbawa, si Brother Joseph. Si Brother Joseph, yung dapat ay magkakaroon na siya ng trabaho. Pintor ng Santa Marta. Yun ba ay kalooban ng Panginoon?
Kasi nung nag-usap kami, excited si Brother Joseph na binalita sa akin, ang ganda ng kanyang schedule, hindi matatamaan ang gawain ng ating Panginoon, makakadalo pa rin siya sa hayo, sa midweek service, may Sabado, may Linggo, pero ang usapin mga kapatid, yun ba ay kalooban ng Diyos? Andyan po ba kayo? Amen? Paano malalaman, Pastor? Tignan natin ang salita ng Panginoon. Ano bang sinasabi ng Bible? Exodus chapter 20 verses 3 to 4. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sabi ng Diyos. Huwag kayong gagawa ng imahe ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig para gawing Diyos-Diyosan ninyo. Ang sabi mga kapatid, napakalinaw, huwag gagawa ng anumang imahe o bagay na magiging Diyos-Diyosan ng tao. Tapos magpipinta ng Santa Marta. Nagets yung mga kapatid? So malinaw, yung dapat na papasukin na trabaho ni Brother Joseph, salamat sa Panginoon, hindi niya tinuloy dahil hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Amen? So ito po ang punto dito mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. Kapag gagawa ng decision, listen, at gusto mong malaman kung yun ba ay kalooban ng Panginoon, ang dapat na gawin ay lagi mong ibabangga sa salita ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Kapag may decision ka na gagawin at gusto mong malaman, ito ba'y kalooban ng Panginoon, amen, buksan mo ang Bible. Ibangga mo sa salita ng Diyos. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano bang sinasabi ng Bible? Andiyan pa po ba kayo? Amen? May nakasakit sa'yo, ayaw mong magpatawad. Ano bang sinasabi ng Bible? Andiyan pa po ba kayo? Lalaki ka at nagkakagusto ka sa kapareho mong lalaki. Ano bang sinasabi ng Bible? Andiyan pa po ba kayo? Babae ka at nagkakagusto ka sa kapareho mong babae. Ano bang sinasabi ng Bible? Niyaya kang mag-inom ng beer, ng alak, kaibigan, katrabaho, kaklase, kamag-anak. Ano bang sinasabi ng Bible? Nandiyan pa po ba kayo? Hindi yung, pag inabot to sa akin, kalooban ito ng Panginoon. Ha? Lagi mong ibabangga sa salita ng Diyos. Kalooban ba ito ng Panginoon? Then check your Bible. Amen po ba? Kaya napakalaga mga kapatid ng pagbabasa ng Bible at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? God's Word is God's will. 2 Timothy 3:15-17, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan. Take note mga kapatid, banal na kasulatan, ito po ang Bible sa panahon natin. Anong sabi? Nagbibigay sa atin ng karunungan. Amen? Tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya hindi lang basta tao. Yes, tao ang nagsulat ng Bible, but they are inspired by the Holy Spirit. May kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Yes, yan ang Bible. Pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay upang maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos para malaman ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, ulitin ko, maglaan po tayo ng oras na basahin ang Bible sa bahay. Amen po ba? Palaging dumalo para pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya pansinin niyo mga kapatid, dito sa church, mas nagbibigay tayo ng maraming oras sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo mas mahabang kumakanta. Amen po ba? Dahil ang kalooban ng Diyos ay malalaman natin sa salita ng Diyos. Amen? At ikatlo, mga kapatid, para malaman natin ang kalooban ng Diyos, ihandog mo ang iyong sarili sa pagpapasakop sa nangunguna sa iyo. Ulitin ko po, para malaman natin ang kalooban ng Diyos, ihandog mo ang iyong sarili sa pagpapasakop sa nangunguna sa iyo. Ako po ay pastor. Salamat sa Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, meron pa rin akong pastor. Amen?
Kapag hindi ko alam ang gagawin, kapag may hindi ako maintindihan, kapag may gusto akong malaman, nagtatanong ako kay Pastor Boyet na aking pastor. At humihingi ng payo. Sa madaling sabi mga kapatid, open ako sa aking pastor at hindi nagtatago at naglilihim. Nandiyan pa po ba kayo? Alam niyo mga kapatid, proven na. Pakinggan niyo po ito. Yung gumagawa ng sarili nilang kagustuhan lang at hindi alam ng pastor o hindi ipinapaalam sa pastor ang malimit na napupunta sa malaking problema. Proven na, nasa Mandaluyong pa lang kami ni Rolip. Kaya malaking bagay po yung nag-o-open tayo sa pastor. Bakit? Hindi po dahil pastor ako, kundi ito yung aking natutunan nung ako'y disciple pa sa Mandaluyong. Bakit po dapat nating gawin yon? Para mas matulungan at mapayuhan tayo. Ulitin ko para mas matulungan at mas mapayuhan tayo. Amen po ba? Okay, hindi ko po sinasabi na alam na lahat ni Pastor Boyet o alam ko na ang lahat. Hindi po. Amen. Pero mga kapatid, ako po ay naniniwala na kung meron mang tao na dapat kong pagtanungan o hingyan ng payo, yun ay ang aking pastor. Amen po ba? Kapag nalilito na ako, hindi ko na alam ang gagawin, amen, si Pastor Boyet, ang una kong nilalapitan. Amen, dalawang bagay. Una, dahil alam ng aking pastor, ang salita ng Diyos. Kasi paikot-ikot lang naman yung mga kapatid, for sure. Amen, malaking porsyento ng kanyang ibibigay na advice o payo sa akin ay mula din sa salita ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah, sapagkat narito ang kalooban ng Diyos. Ikalawa, dahil alam kong nagmamalasakit sa akin ang aking pastor. At ang gusto niya ay mapabuti ako, kami ni Rolin, ang church dito sa Pateros, kaya ang ipapayo niya ay para sa ikabubuti natin. Amen po ba? Lalo na sa mga kabataan dito. Sino pong mga kabataan ngayong gabi? Alam niyo mga kapatid, nasa Mandaluyong pa lang kami. Ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit nawawala ang mga kabataan sa church ay dahil sa relationship. Amen? Yung kapag tumibok na ang puso, kapag tumibok. Di ba? Hey! Amen? Okay, tingin po kayo lahat sa akin. Dito po kasi sa ating church, tingin po kayo lahat, listen. Listen, lalo na sa mga kabataan. Dito po kasi sa atin sa church, lalo na kung ikaw ay nasa ministry, yes, hanggat maaari, pero ito po ay para sa lahat ng mga kabataan. Amen. Lalo na kung ikaw ay nasa ministry, kapag nag-aaral pa, hindi po pwedeng mag-boyfriend at mag-girlfriend sa atin. Oh. Pag tumibok. Pwede crush. That's normal. Amen po ba? Pwede crush. Amen po ba? Crush, yung ganon. Pastor, crush ko si ganito. Okay. That's normal. Wag lang si Matt, magka-crush kay Mark, ganon, wag yun. Diba? Ganon. Babatukan ko sila, yung ganon. Halika. Ganon. Pwede po crush, pero ang pumasok sa relationship, wag muna. Magtapos muna ng pag-aaral, magtrabaho, then go. Pwede na mag-asawa. Inaayos po lahat dito sa church. Ginagawa po natin yon upang maingatan po ang lahat. Amen? Tandaan ninyo mga kabataan. Amen? Hindi po ito pagiging KJ, OA, o kalaban si pastor. Amen? Yung mga payo namin tungkol sa relationship, hindi po yan para sa amin. Para yan sa inyo. Dahil tapos na kami dyan. Amen po ba? Dumaan na kami dyan. Nagpapayo kami para kayo naman ang maingatan. Nandyan pa po ba kayo? Okay, sa mga nagtatanong, bakit hindi pwede mag-boyfriend, mag-girlfriend habang nag-aaral pa?
Dahil mga kapatid, iniingatan po namin kayo, kayong mga kabataan, na bumagsak sa kasalanan ng imoralidad. Alam nyo naman, ang mga kabataan ngayon, napakamapusok. Oh, come on, church. Amen. Lalo na, wag kayong tumingin sa panlabas, yung ganon, kahit, hindi, tignan mo nga siya, ang anghel niya nga tignan eh. Hindi. Si Rolene, pag nag-uusap kami, amen, yung kanyang mga kaklase noon, na ano bang tawag doon ko sa ganon, yung sobrang tahimik, yung akala mo noon parang hindi gagawa ng krimen. Pero habang tumatagal, nagulat. Sila yung mga unang nabuntis. Diyan pa po ba kayo? Ayun nga, mababalitaan mo na lang, buntis na. Diyan pa po ba kayo? Tapos lalapit kay pastor. Pastor, paano ito? Buntis ako. Ayaw akong panagutan ng boyfriend ko. Lagot ako kay Papa pag nalaman niya to. Ako naman, yan tayo eh. Yung kilig na kilig ka. Yung ang saya-saya mo, hindi kasali si pastor. Tapos ngayong problemado ka na, isasali mo si pastor? Amen. Yung kilig na kilig, no? Nagtatawag kay pastor. May na tayong magkita. Baka makita tayo. Tapos nung problemado na kay pastor lalapit. Ha? Ano ako? Doktor? Amen? Mga kapatid, makinig. Ayon sa mga kabataan na narito. Amen po ba? Para malaman mo ang kalooban ng Panginoon, ihandog mo yung sarili na magpasakop sa taong nangunguna sa iyo. Amen? Hallelujah. Nagpasan ko na ito. Amen. Si Haring Saul, tsaka si Samuel. Amen. So magkakasama po itong tatlo. Prayer, God's Word, Godly Counsel. Pangatlo, panghuli. Dito po ako magtatapos. Do not conform to this world. Sino po dito gusto mong malaman ng kalooban ng Diyos? Amen. Para malaman po natin ang kalooban ng Diyos, hindi ka dapat makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Romans, ito po yung ating main text. Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Logic lang, basic. Amen, nandyan na po yung sagot. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugot at ganap na kalooban ng Diyos. Sabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Balik na rin lang natin, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen po ba? Diba? Sabi sa English, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve of what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, para malaman natin ang kalooban ng Diyos, hindi dapat tayo aayon sa takbo, sa kalakaran, sa pananaw, sa ginagawa, sa pamumuhay ng sanlibutan ito. Dahil ang sanlibutan ay iba sa Diyos. Ang sinasabi ng sanlibutan ay iba sa sinasabi ng Diyos. Ang ginagawa ng sanlibutan ay iba sa ginagawa ng Diyos. At lalong-lalo na, ang kalooban ng sanlibutan ay iba sa kalooban ng Diyos. Ganun lang kasimple. Mga kapatid, amen? Kapag sinabing kalooban, gusto. Tignan nyo mga kapatid, magbibigay ako ng halimbawa. Ang gusto ng sanlibutan, gawing legal ang pagpapalaglag, abortion. Ang gusto ng sanlibutan, live-in. Ang gusto ng sanlibutan, same-sex marriage. Ang gusto ng sanlibutan, competition. Ang gusto ng sanlibutan, fame at power. Ang gusto ng sanlibutan, games, games, games. Sabi ko, games, games, games. Ang gusto ng sanlibutan, kasinungalingan. Ang gusto ng sanlibutan, kasalanan. Tumingin lang kayo sa labas. Tignan nyo lang yung ating kapaligiran. Anong nangyayari? Puro kasalanan. At yun marahil mga kapatid ang dahilan
kung bakit nahihirapan kang makilala at malaman ang kalooban ng Diyos dahil baka mas babad tayo sa sanlibutan o sa mga bagay ng sanlibutan kaysa sa mga bagay ng Diyos. Amen? Ilang oras kang nag-Facebook? Ayan na, pinagpawisan na sila. Ilang oras kang naglalaro ng games? Ilang oras kang nanonood ng reels? Pero ilang oras kang nagbabasa ng Bible? Wala na. See? Diyan pa po ba kayo? Hindi mo talaga malalaman ang kalooban ng Diyos. Kasi ang mas nakikita mo, ang mas nababasa mo, ang mas napapanood mo, ay yung ginagawa at kalakaran ng sanlibutan ito. Sa madaling sabi, punong-puno tayo ng mga bagay ng sanlibutan, at kapag puno tayo ng mga bagay ng sanlibutan, nagiging mas makasanlibutan tayo. Amen po ba? Amen? At hindi mo namamalayan, mga kapatid, ito na, ginagaya mo na ang nakikita at napapanood mo sa sanlibutan. Ang nagiging pamumuhay mo ay ayaw na sa takbo ng sanlibutan. Kaya may mga babae, mga kapatid, di ba? Nagsasabi na sila daw ay born again Christian, pero yung kanilang damit kalahati lang. Pero born again Christian daw sila. Bakit ganon? Kasi yun ang palagi nakikita. O sila'y napapaligiran ng mga taong ganon ang suotan. Kasi yun ang uso. Pero ang tanong, yun ba ang kalooban ng Panginoon sa pananamit ng mga babae? Mga kapatid, hindi ibig sabihin na uso sa sanlibutan ay kalooban na rin ng Panginoon. Kaya hindi lahat ng uso sa sanlibutan ay dapat gayahin. Sabi ko, hindi lahat ng uso sa sanlibutan dapat gayahin. So pag nagpakalbo lahat sila doon, magpapakalbo ka dapat. Amen? Di ba? Susunod. Di ba? Ngayon, dito yung damit. Susunod yan, wala nang damit. Gagaya ka. Amen po ba? Hallelujah. Mga kapatid, magkaiba ang kalooban ng sanlibutan at kalooban ng Diyos. Pero ang tanong, anong pipiliin mo? Alam niyo, ako kung papipiliin ako, kalooban ng Diyos, kalooban ng sanlibutan, ang pipiliin ko, kalooban ng Diyos. Bakit, Pastor? Balikan mo lang ulit yung ating main text. God's will is good, pleasing, and perfect. Good, pleasing, and perfect. Magkasalungat ang kalooban ng Diyos sa kalooban ng sanlibutan. So baliktaran mo lang. The world's will, kalooban ng sanlibutan, bad, displeasing, and imperfect. Pag sinabing displeasing, hindi ka aya-aya, hindi ka lugod-lugod. Pag sinabing perfect, sablay. Mga kapatid, kapag pinili mo ang sanlibutan, sasablay ka talaga. Nandiyan pa po ba kayo? Amen, mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos ang makakabuti sa atin. Alam ito mismo ng ating Panginoong Hesus. Dito na po ako magtatapos. Nung siya ay nandoon sa hardin ng Getsemani, nananalangin, ang gusto ng sanlibutan, wag siyang mapako sa krus. Kaya nga iniwan siya ng mga tao, no, ikaw ang aming Mesiya, tapos mapapako lang sa krus. Hindi ka dapat mapako sa krus. At mismo ang ating Panginoong Hesus, may pagkikipaglaban, may pagkikipagbuno sa kanyang damdamin. Doon sa hardina ng Getsemani. Pero alam niyang hindi yun ang kalooban ng Diyos Ama sa langit. Kaya sa panalangin niya, amen, nasabi niya ito, Luke 22:42, sabi niya, Ama, kung lolobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Panginoon, parang hindi ito yung gusto kong kalooban. Ngunit, wag ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. Kaya bang sabihin yun? Lord, not my will, but your will be done. Mas pinili ng Panginoon ang kalooban ng Diyos Ama dahil alam niyang mas mabuti ang kalooban ng Diyos kaysa sa kanyang kalooban at makakabuti ang kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, doon pa rin ako sa kalooban ng Diyos. There is nothing good outside the will of God. Amen. Ipinangaral ko po ito ngayong gabi dahil gumagawa tayong lahat ng decision. Sino po dito nagpapasya araw-araw? At napakahalaga po ng paggawa ng decision. Tama po ba? Dahil yung mga ginagawa nating decision ngayon, kapag pinagsama-sama mo, amen,
Yan ay may kinalaman kung magiging sino ka sa hinaharap. Decision plus decision plus decision plus decision, yan yung sum, yung total sum kung magiging sino ka sa hinaharap. Amen po ba? Kaya dito papasok ang kalooban ng Diyos dahil sa kalooban tayo ng Diyos mapapabuti. Lahat, mga kapatid, pakinggan mo ito. Amen? I pray, hallelujah, piliin mo rin ang kalooban ng Panginoon. Manatili sa church, maglingkod sa Panginoon, at huwag makiayon sa takbo ng sanlibutan. Lahat ng mga nakita kong nauna sa akin, na ginagawa ang kalooban ng Diyos, ay napabuti ang kanilang buhay. Kaya napakahalaga na malaman ang kalooban ng Diyos. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon ngayong gabi. Habang bawat isa po'y nakayuko. Praise God, knowing God's will. Amen. May oras na sasabihin directly, exactly ng Panginoon. Pero maraming oras na hindi niya basta-basta, kaagad, eksakto, nasasabihin ang kalooban ng Panginoon. Meron tayong mga kailangan gawin. You must offer yourself to God in prayer, Bible devotion, amen, submission, hallelujah, at not conforming to this world. Hindi pakikiayon. Malilito ka, mga kapatid. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang ginagawa ng sanlibutan at ang gustong gawin ng Diyos. Ang kalooban ng sanlibutan at ang kalooban ng Diyos, malilito ka lang. Kaya pinapahiwalay tayo, huwag makiayon. Kung gusto mo talagang malaman ang kalooban ng Panginoon. Ngayong gabi, panghuli, God's will is good, pleasing, and perfect. There is nothing good outside the will of God. Dapat ikaw ay nakapaloob sa kalooban ng Diyos. Ngayong gabi, meron po bang first time, nais ka naming ipanalangin? Hallelujah. Hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, siyang tanggapin mo sa oras na ito. Meron po ba? Praise God. Kung wala po, tayong lahat pala dito ay mga mananampalataya, mag-altar call tayo. Amen. Pwede kang manalangin sa ating Panginoon, tanungin, alamin, usisain ng Panginoon, hanapin ang mukha ng ating Panginoon. Lord, what is your will for me? What is your will in my life? Binubuksan po natin ang ating altar habang tayo umaawit. Amen. Hallelujah. Banal mong tahanan. Praise God. Thank you, Lord. Lord, knowing God's will, dapat ang decision na gagawin natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, ito palagi ang aking panalangin. When I pray every morning, Panginoon, tulungan mo ko na yung mga decisions na gagawin ko ay ayon sa kalooban mo. Hallelujah. Lord, sapagkat doon ako mapapabuti. Panginoon, yung ayon sa kalooban mo according to your will, not according to my will. Hallelujah. Lord, nagkakamali ako, pero ikaw, hindi ka nagkakamali. Alam mong lahat. Alam mo kung paano. Alam mo kung saan ako mapapabuti, Panginoon. Alam mo kung anong pamamaraan ako mapapabuti. Panginoon, tulungan mo kung ingatan ang aking puso, Panginoon. Hallelujah. Sa mga bagay na hindi karapat-dapat na makapasok sa aking buhay. Panginoon, tulungan mo ko, Diyos, na mas manalangin pa. Mas ibigay ko pa ang aking sarili sa pagbabasa, pakikinig ng iyong salita. Bigyan mo ko ng desire, Panginoon, ng kauhawan na makinig pa sa iyong banal na salita. Tulungan mo ko, Panginoon Diyos, sa mga nangunguna sa akin, Panginoon, sa pastor na inilagay mo sa aking harapan. Hallelujah, Lord, we worship you. Glorify your name. Sa'yo, yes, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdang makaniig ka at sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklutan ng iyong wagas na pagsintahan, daluyan ng walang hanggang mga
papurit pagsamba, maghari ka. Tayo pong lahat ay magsitayo, sabay-sabay nating awitin, ang puso ko ay dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagiging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magani ikaatap, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y mabiyak, banal mong tahanan, lumugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kay maghari ka o Diyos. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa gabi nito. We give you glory, we give you praise. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nanahayag ngayong gabi. Ikaw ang aming pinupuri, pinasasalamatan, niluluwalhati. Panginoon, praise God, praise God, praise God. Yung ating inawit, mga kapatid, yun ang dapat na mangyari. Pagharian tayo ng Diyos. Yung kalooban ng Panginoon ang mangyari sa ating buhay. Hallelujah. Ngayong gabi, mga kapatid, alamin natin, piliin natin, at gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Tayo manalangin ngayong gabi. Magsiyuko po ang bawat isa. Mananalangin na rin ako sa mga may sakit. Praise God. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa gabing ito, sa ginawa mo, Panginoon, sa napakagandang gawain ngayong gabi, Panginoon. Salamat, tinipon mo pong muli kami, lahat, Panginoon, nakapakinig ng iyong salita, nahayag, Panginoon, sa amin kung anong dapat naming gawin upang aming malaman, maunawaan ang kalooban mo, Panginoon Diyos, sapagkat hindi pa rin nagbabago, sa kalooban mo pa rin kami tunay na mapapabuti ang aming buhay, Panginoon. O Diyos, ganun din sa bawat may sakit at karamdaman, may iniinda, Panginoon, na masakit sa kanilang pangangatawan. Hipuin mo po, Panginoon, ang kanilang katawan, palayasin, paalisin ang sakit at karamdaman, Panginoon, na nagpapahirap sa kanila, Panginoon. O Diyos, maraming salamat sa kumpletong kagalingan. Inaangkin na po namin ang iyong pagpapagaling sa oras din pong ito. Uuwi kami, Panginoon, tunay na may ginawa ka na sa aming buhay, Panginoon, at ito'y aming pagpapasalamat. Ipapatotoo, Panginoon, ng may kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa aming puso. Patuloy mong pagpalain ng iyong mga anak, O Diyos. Nais mong ipaalam sa amin ang iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tulungan mong yung mga anak, Panginoon. Nais mo kaming mapabuti, Panginoon. Sabihin mo sa amin, ituro mo sa amin ang tamang pamumuhay. Ang landas na dapat namin lakaran, kailangan namin ang iyong karunungan, gabay at patnubay, Panginoon, sa buhay na ito. Huwag kaming lumabas, huwag kaming mawala sa kalooban mo. Marami pong salamat, O Diyos. Hallelujah. Ingatan mo po ang bawat isa. Ibalik mo po muli kami sa susunod na gawain, sa darating na linggo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon.